to show love to others, to our neighbors. Pero isang napakahalaga na hindi po, na inilagay ng ating Panginoon para magawa natin pahalagahan ang bawat isa. God doesn't only want us to have a relationship with Him, but also us to build relationship with our neighbors. Amen? At para po magawa natin yon, love. We love because God loves us first. Amen? If we have genuinely experienced the love of God and we surrender our life to God, yung overflowing, yung agape love ng ating Panginoon, yung po, yung mag-uumapaw sa ating puso upang magawa nating ibigin ang ating kapwa. Now, let us break it down. Ang sabi po dito, paano mo, may question po dito, what does valuing relationship with others look like? How do you value your relationship with others? Na kayo na po makakasagot niyan as we go on with our studies. So, how do you value your relationship with neighbors? Sabi ko nga po dito, no, napakahirap. Kahit po, kasama po dito kasi, yung even your enemies, kahit hindi mo kapanampalataya, you have to value Him. And you also have to build relationship with Him. Amen? Ang sabi po dito, by showing love, by taking accountability with their life. Bakit? Because sila din po ay nilikha ng ating Panginoon. Amen po ba? At ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay din para sa kanila. Kaya hindi po pwedeng wala tayong pakialam sa kanila. Amen po ba? It's amazing, hindi po ba? Na kapag nakakita po tayo na kahit hindi natin kilala, naaawa tayo, nahahabag tayo. That is because of the love of God na ibinuhos niya sa ating puso. And it is also the Spirit and the fruit of the Holy Spirit in us. Kailangan lamang po natin i-execute. Kailangan lamang po natin, i-exercise sa buhay po natin. Hindi po natin ito isinosolo. Hindi lamang po ito para sa sarili lamang natin. Amen? Having accountability that their souls matters also to God. As our soul matters to God. Amen? So, ano po sabi sa Mark 12:31? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. As we are accountable to our soul, at lahat tayo magsusulit sa ating Panginoon, sila na hindi nila nalalaman kung ano yung ginagawa dahil sila bulag sa katotohanan, we must be the one to take accountability to reach them out, to show love of God, to give them the gospel of God. Amen? The gospel of Christ. So, paano po natin magagawa yun? Philippians 2:3-5. Huwag tayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa ngayon ninyong matanyag. Nagbabahagi po tayo ng salita ng Panginoon. We are showing love to people, not for us to be famous, but for God to be famous, for Christ to be famous, and for them to be saved. Amen? Magpakababa kayo. A Christian is always humble, gaya ng ating Panginoon. Wala nang dapat kakikitaan ng pride sa buhay po natin. Amen? Kasi kung titignan po natin, susuriin po natin ang buhay natin, tayo din ay mga makasalanan, even we are now Christians. Nakakagawa pa rin tayo ng mga kasalanan. How much then? Amen po ba? Kaya magpakababa tayo kung paano tayo inabot ng ating Panginoon. We must also reach them with love of the Lord. Amen. Sa ating mga kaaway, sabi niya, love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Ang sabi po na mo doon, mamahalin kita kapag minahal mo ko. Igagalang kita pag iginalang mo ko. Mabait ako sa'yo, pag mabait ka sa'kin, even mas mabait pa ako sa'yo. Diba? Yan ang panuntunan ng mundo. Pero sa atin bilang mga Kristiyano, mga kapatid, kapag ang pag-ibig ng Diyos ang dumadaloy sa atin, sabi nga,
maiibig natin kahit ang taong hindi ka ibig-ibig. Kahit gaano ka sinaktan, ang mamumutaw, mangingibabaw sa'yo ay pag-abot, haba, pag-ibig pa rin. Kahit po sa ating mga hindi kapanampalataya. Alam niyo po ba may kwento? Si Pastor Nabil Qureshi. He is a devoted Muslim. Nagkaroon siya ng kaibigang Kristiyano. Dahil sa pag-ibig ng Christian na to, sa tiyaga niya na magturo sa kanya, kahit na kinokontradict siya yung belief niya, at patuloy na pagpapakita sa kanya ng pag-ibig, alam niyo po, na-convert yung Muslim. At naging pastor pa. Christian pastor. Amen? So, napaka-powerful po ng pag-ibig. Kaya nga sabi niya, ang pag-ibig is everlasting and the greatest of all. Amen? Susunod tayo with our family. May warning po. Sabi po dito, kasi tayo mga Pilipino, di po ba, meron tayong Filipino culture, very family-oriented. Lahat nandun na sa loob ng tahanan. Ayaw mo kumawala. Kaya naman doon nagkakaroon ng mga favoritism, nagkakaroon ng mga jealousy, di po ba? At minsan, focus pa tayo sa pamilya natin kaysa sa ating Panginoon. Ano po yung warning? Matthew 10:37-39. Ang umiibig sa ama o sa ina o higit sa akin ay hindi dapat umibig sa anak na lalaki o sa babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpasa ng kanyang cross at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat, even your life, na mas mahal mo ang buhay mo kaysa sa ating Panginoon. Sabi nila, ang nag-iingat sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito at ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Hindi po masamang magmahal sa aming kapamilya. In fact, that is our ministry. Main ministry ng buhay natin sa pagkakatawag sa atin ng ating Panginoon. Amen. Doon dapat nakikita yung pag-ibig. Nade-develop yung pag-ibig. Amen. Nag-grow sila sa pag-ibig ng ating Panginoon. Pero dapat merong moderation. Amen? Hindi dapat tayo lumalagpas sa nararapat para sa ating Panginoon ay binibigay natin sa ating mga pamilya. Amen? So sa ating pong mga magulang, sino pa po dito may mga magulang? Well, hindi po lahat ng magulang mabuti. Tama? Pero meron po ba sinabi dito na igalang mo ang mga mabuting magulang? Wala. Even yung mga masasamang magulang, irresponsableng magulang, nangiiwan ng anak, nag-curse ng anak, you have to honor them. Pero you cannot honor them without the love of God in our heart. Amen po ba? So honor them. Igalang mo ang iyong ama't ina, sa gayon mabubuhay kayo ng matagal sa lupain, ibinigay ko sa inyo. See, it is a promise ng ating Panginoon na mayroong na biyaya na mahabang buhay. Bakit? Kasi magulang mo yan eh. Kapag ang magulang gumawa ng masama sa anak, the relationship, ang sakit kapag, di ba? Yung magulang mo na pinagkakatiwalaan mo, na inaasahan mo na siya yung maggagabay sa'yo mula sa iyong pagtanda, pero siya pala yung mangiiwan sa'yo. Ang sakit nun. Hindi po ba? Kaya nga may mga anak na nagsasabi, pasalamat kang magulang kita eh. Hindi po ba? Ginagalang pa kita eh. Pero hindi po ka nananais sa Panginoon eh. Kaya nga po, hindi natin maigagalang ang ating mga magulang ng nararapat kung wala tayong pag-ibig sa ating Panginoon. Kapag ganong klaseng magulang. Amen? So kung may mga magulang pa kayo mga kapatid, hindi mayroong mga magulang na favoritism, tama po ba? May mga magulang na nagpapabaya, nag-iiwan sa mga anak. Pero tandaan po natin ito mga kapatid, Kristiyano na tayo. Hindi na tayo kagaya ng ibang mundo.
Kaya kailangan wag na po kayong magkaroon ng hinanakit sa inyong mga magulang. Be open to them. Kung may sama po kayo ng loob, sabihin niyo sa kanila. Wag po kayong mahiya. Be open with love. Amen. Kung hindi man po sila, hindi man nila tayo ibigin na nararapat para sa isang magulang sa anak, love them anyway. Amen. Because that love would make them realize yung relationship ng ina o ng magulang at ng anak. Amen? So ano pa? Sabi sa Exodus 20:20, sa Proverbs 23:22, pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautahan mo na buhay at huwag hahamakin ang iyong ina sa kanyang katandaan. Maraming anak, iniiwan ng magulang kapag matanda na. O meron din nagsasabi, wala akong obligasyon sa kanila, obligasyon nila sa akin na ako ay pagkainin, pag-aralin, tapos pag matanda na sila, iiwan na lang. Mga kapatid, wala akong ganong Kristiyano. Amen? Meron pa ako nabasa, ang sabi ko, eventually, your parents will become your children. Bakit? Kasi, yung cycle po kasi. Amen po ba? Yung dati tayo yung inaarugaan, ang nagpapasensya sa ating mga kakulitan. Ngayon tayo naman pagdating ng panahon kapag sila ay matanda na. That's the best time na may papakita po natin sa kanila yung ating pagmamahal. And remember, magulang din po tayo. Darating din po tayo sa ganung cycle. Amen po ba? Kung ano nakikita ng mga anak natin, kung paano natin binavalue yung mga magulang natin, ganun din sila sa ating pagtanda natin. Amen po ba? Amen. So, sabi ko, mga anak, sundin ninyo sa mga asawa. So, napakaganda po kanina. Yung mga pagtotoo ng ating mga kapatid na may asawa. Alam niyo po, ang pinakatalaga para mag-long-lasting relationship, ang pagsasama ng mag-asawa, napakalaga, you have to know the husband and the wife kung ano po yung itinalaga ng ating Panginoon as your responsibility with each other. Amen? Kasi marami, ako ang ama. Sa tahanang ito, ako ang masusunod. Hindi ganun. Ako ang ina. Diba? Kung kita kayo magtatrabaho ngayon, diba ba? Gagana na natin, ina-under na ang mga asawa. Pero ano po sinasabi dito? Sa Ephesians 5:25, mga lalaki, sabi, ibigin ninyo ang inyong mga asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Paano po ba inaalagaan ng Diyos ang iglesia? Sa iglesia na lang nito. Ano dito napapariwara? Puno dito ginugutom ng Diyos? Tayo ng pagpapakita sa katigasan ng ulo natin, but that is also ang pagpapakita ng ating Panginoon, ang pagmamahal niya sa atin. Amen po ba? Tinutuwid tayo ng ating Panginoon para hindi tayo mawala sa kanyang kawan, hindi matangay ng sanlibutan. At nang mag-suffer, sabi nga higit na mas mahirap ang kalagayan ng tao matapos makakilala sa Diyos, ay tumalikod ito. Amen po ba? So,